Hi, Didi, Ayan, ito po hi. yung new business, peggery business natin update, guys. Ayun. Ay, sa Didi na. Ayun. May 7 heads po tayo na biik. Pinapaalaga po Hi. natin ng aking mga anak at kapatid. So, ang ginagawa ko, bumili ako ng biik. At yung agreement namin is sila yung mag-aalaga, ako yung magpi-finance. Pero pag ibenta yung mga biik, ah, deduction po sa lahat ng mga expenses. Tapos 50-50 yung ganansya. Ganun. So kailangan talaga nila na Dako dong gamay. ayusin yung pag-aalaga kasi wala naman silang ibang problemahin eh. Lahat Kanang isa. akin, mga Gamay mga kay ano, isa. yung mga vitamins, yung Gamay mga pero dako. Pre rapid ka dako. ano ba yun? Yung mga gamot na dapat ipainom sa biik, kaya ayun, lahat-lahat na po yun, mga feeds, ganun, syempre. So, pag ibinta na po ito, kukunin ko yung yung mga gastos, tapos yung ganansya hati po kami. So, kailangan talaga na ayusin nila. Yan. Sana may matutunan kayo dito sa video na ito, guys, lalong-lalo na sa mga OFW. Kasi nga ako OFW ako, guys. So, gusto kong tumulong sa kapatid ko, sa mga kapatid ko at sa mga anak ko kahit may mga pamilya na sila. So, hindi naman din pwede na sasabihin natin na tutulungan sila, magbibigay na lang tayo ng pera. Oy, excuse me. Hindi pwede na gawin natin tamad sila, di ba? Kasi kailangan na gagalaw-galaw din sila, kailangan pagtrabahuan nila bago sila magkapera. Tulad sa atin dito sa ibang bansa, nagtatrabaho tayo para magkapera. So kailangan pagtrabahuan din nila para magkapira sila, di ba? So yun ang dapat nating gawin. Huwag natin silang basta-basta bigyan na lang ng pera na walang kapalit. So kailangan magtrabaho sila bago sila magkapera. So kung matulungan mo sila, natutulungan ka rin nila. So which is extra income na natin natin yon bilang isang OFW. Huwag tayong umaasa sa sahod lang natin. So kailangan mindset. Mindset ba? Kailangan talaga yung aanuhin na natin yung babaguhin yung mindset natin na hindi natin iisipin na may sahod tayong paparating. So kailangan din tayo na may ibang source of income din tayo, which is makakatulong pa tayo sa mga kamag-anak natin or sa ibang tao, at matulungan din tayo as well, di ba? So ganun yung dapat gawin natin. Hindi yung nakita mo yung kamag-anak mo naghirap, tapos tuwang-tuwa ka at gusto mo pang hihilain pababa. Hindi dapat ganun. So, kailangan natin tutulungan natin sila na makabangon at kailangan din sila na matuto kung paano bumangon kasi nandyan ka. Di ba? Tutulungan natin sila at tinutulungan din tayo nila. Ganun lang. 'Di ba? Sana may mga matutunan, makakuha kayo ng idea, lalong-lalo na sa mga OFW nating mga mga kapatid dito sa ibang bansa. Ito yung magandang gawin natin, guys. Marami tayong mga kamag-anak sa Pilipinas. May mga naghirap diyan o paanuhin mo. Bumili ka ng biik dyan at papalaga muna sa kanila. Finance mo para makaangat-angat man lang sila sa buhay. Pagka may kita na tayo, di ba? O ganun lang, wag yung puro marites lang inaatupag natin, di ba? Yun lang naman eh. Hindi tayo makakapira sa pagmamarites. Yung gagawin natin, mag-open tayo ng business na ganito para may kita tayo, may extra income tayo. Hindi lang tayo umaasa sa mga sahod natin. Kasi yung sahod natin, pagkatapos ng buwan ng ating sahod, papadala sa Pilipinas, wala, resibo na lang natira. Oh, ayun, bye-bye guys, salamat po.